Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Nasa panahon po tayo. Midweek Encounter with God. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay matatagpuan sa Awit chapter 55 verse 1 to 4. Ganito po ang sinasabi. Ang panalangin ko, O Diyos, ay pakinggan. Mga diin ko ay huwag namang layuan. Lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin. Sa maraming banta ng mga kaaway, nalilito ako, hindi mapalagay, ang dulot sa akin nila'y kaguluhan. Namumuhi sila'y may galit ng tunay. Itong aking puso'y tigib na ng lumbay sa aking takot na ako ay pumanaw. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po o Diyos sa pagkakataon na to sapagkat naririto kami o Diyos na mag-aaral muli ng iyong mga salita. Dalangin ko o Diyos, ikaw po ang siyang makita o maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na nagpapala at lagi mong ipinaparanas sa amin yung kadakilaan na patuloy mong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayong gabi po, tayo ay laging pinagpapala ng Diyos. Marami sa atin, lubos-lubos yung mga pagpapala na natatanggap natin mula sa Diyos. Pero sa ganitong paraan, mas pagpapalain tayo ng Diyos kung ilalapit natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Hindi maaaring dumaan ang isang araw na hindi natin nakakausap ang ating pamilya o kaibigan. Kaya lalong na ang Diyos na lumikha sa atin at ating dakilang Ama ay ninanais ding lagi tayong makausap sa pamamagitan ng ating panalangin. Mga kapatid, mas pinagpapala tayo kung lagi tayong nananalangin sa Diyos. Sapagkat itong panalangin, ito ay bunga ng pagpapala, bunga ng kasaganaan na tanging ang Diyos lamang ang makakapagbigay nito sa bawat isa sa atin. Ang panalangin ay maaaring paghingi ng tulong pinansyal, di ba po? Karunungan at direksyon sa pagdesisyon, kagalingan o solusyon sa mga problema na ating nararanasan. Kung mayroon kang gustong ipanalangin, mga kapatid, sasagutin ito ng Diyos. Ayon sa kanyang maganda at perpektong plano para sa atin.
minsan agaran ang pagsagot ng Diyos sa ating panalangin, di ba po ba? Minsan naman, ang sagot niya ay hindi kung makakasama sa atin ang ating hinihiling. Pero mas maraming beses ang sagot ng Diyos ay matuto tayong maghintay. Kung hindi pa dumarating ang tamang panahon sa pagsagot sa ating panalangin, tayo ay manatiling maghintay. Tulad na lang po na nangyari kay Hannah, hinayaan ng Diyos na may panganak si Samuel sa takdang oras na kailanganin ng bayan ng Israel ang kanyang karunungan at tulong. Mga kapatid, ang panalangin ay hindi lamang paghingi ng favor mula sa Diyos, kundi ito ay panahon din para tayo ay magpasalamat para sa mga pagpapalang nararamdaman mo na at sa kadakilaan ng ating Panginoon. Kung papasilin po natin, sabi niya po dun sa verse 2, "Lingapin mo ako ay sagipin sa bigat ng aking mga suliranin." Tayo bilang isang anak ng Diyos, marami tayong nararanasan. Marami tayong mga pagsubok. Pero, ang mahalaga doon, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pinapabayaan. Dagkos, laging nararanasan natin yung mga pagpapala ng ating Panginoon na kasaganahan. Mga kapatid, manatili tayong magpasalamat. Manatili tayong humingi sa Diyos kung tayo ay nakakaranas ng panlulupaypay o panghina sa mga problema natin. Ilapit natin, idulog natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Doon niya tayo pagyayamanin sa lahat ng bagay at pagkakataon. Mga kapatid, ang Diyos ay pagpapala. Ang Diyos ay tagumpay. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Kaya sabi niya sa 1 Kronika chapter 16 verse 11, "Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong na ihingin sa tuwina, parangalan siya at sambahin." Napakasarap pakinggan na tayo bilang isang Kristiyano ay inihiling ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sapagkat yung tulong niya na ipagkakaloob niya sa atin ay lagi niyang mararanasan. At paparangalan pa niya tayo sa mga dakong kailanman hindi tayo mapapahamak. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa marami. Sapagkat tayo bilang isang mananampalataya, kung paghinaan tayo ng loob, doon tayo babagsak. Pero kung tayo ay lagi nating isa sa puso o ilalapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ang ating mga problema, hindi niya tayo pababayaan. Tapos, palalaguin niya pa tayo sa mga bagay
sa mga bagay na gusto nating makamit o mangyari sa buhay natin. Kaya tayo mga kapatid, binibigyan tayo ng mga pagkakataon ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Lumapit na may pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ang Diyos, siya lamang ang makakatulong sa atin. Hindi po natin kakayanin kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kung wala ang Diyos, lagi nating tatandaan mga kapatid, hindi po natin kaya. Kaya mapalad po tayo sapagkat na andyan ang Diyos na buhay na nag-iingat sa atin sa lahat. O mga kapatid, kapit lang. Huwag tayong huwag tayong panghinaan. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin, doon niya ipinaparana sa atin yung mga pagpapala na higit pa sa ating inaasahan. Mga kapatid, ang Panginoon ay hindi nagkukulang. Ang gusto ng Diyos ay mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Lumapit na may pananampalataya. At sapagkat doon niya tayo sasamahan at dudubayan mga pagpapala na higit pa sa ating inaasa. Kaya tayo, bilang isang mananampalataya, kung may panalangin tayo, hintayin natin. Sapagkat kapag tayo ay naghihintay, kapag tayo, ang paghihintay natin ay may kababaang loob, ibibigay ito ng Diyos sa atin. Lagi niyang ipaparana sa atin yung mga pagpapala para tayo ay lumagong namumuhay dito sa lupa. Kaya mapalad po tayo bilang isang mananampalataya sapagkat ang Diyos ang siyang laging gumagawa ng paraan para sa ikabubuti natin, para sa ikaglalago natin. Basta tayo ay manatiling maglingkod sa Diyos at lagi nating itataas ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga pagpapala na ibinibigay sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay magsama-sama manalangin. Panginoon, tunay nga pong napakabuti mo. Sapagkat sa panalangin, patuloy mo pong ipinaparana sa amin yung mga pagpapala na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sapagkat naandyan ka na nagbibigay ng mga pagpapala at ipinaparanas mo sa amin lagi yung kabutihan mo, Diyos. Patawaran mo po kami sa nagagawa naming kasalanan. Diyos, lagi mo po kaming samahan at palaguin yung aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa bawat isa makakarinig nito, makakapanood nito. Naway, ito'y maging
daluyan ng pagpapala. At daluyan na ikaw ang siyang itataas lang namin. Patuloy mo po kaming samahan sa dako ng aming nararanasan na pagsubok. Mas palalimin mo po kami sa iyong mga salita. At ganoon din, O Lord, sa mga nakakaranas ng karamdaman, sa iyo ko po sila inalapit. Sapagkat nasa iyo ang kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. Patuloy po kami magsasama-sama at patuloy ka po namin itataas dahil sa kadakilaan mo na binibigay mo po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.